Posible kasing magtaas ng hanggang 50 piso ang presyo ng gulay habang papalapit ang Pasko. Pati karne at isda magmamahal din. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Ito, lahat po magmamahal na ngayong Pasko. Kaya tinatawag ko po ang atensyon ni Speaker Romualdez at ni Representative Erwin Tulfo. Total, parang kayo na ang pumalit kay Mar Rojas na Mr. Palengke na hindi ko alam ano ba talaga ang purpose nyo sa pagpunta nyo sa palengke, yaan ba ay talagang trabaho nyo o hindi. But anyway, total nagpupunta na rin kayo sa palengke. May pa-picture na kayo dyan. Nang may silbi naman ang pagpunta nyo dyan, hindi lang pa-picture, hindi lang pa-video, nang mayroon kayong may napuntahan yung pera ng taong bayan sa pagpunta nyo dyan, pakicheck nyo na rin. Kasi tataas ang presyo ngayong Pasko. Kawawa naman. Hindi ba pwede tayong ngayong Pasko, Pasko at New Year, medyo ceasefire muna tayo? Kahit kaplastikan, pababain nyo yung presyo. Yun lang naman Ako, pupurihin ko po kayo, ibaba nyo presyo sa palengke. Kahit ngayong Pasko lang. Hayaan muna nating mag-celebrate ng maayos. Although hindi ako naniniwala sa Band-Aid solution, but for the spirit of Christmas, maramdaman naman ang mga kababayan natin yung meron silang makain, meron silang pagsasaluhan. Alam ko hihirit ng iba. Bakit inaano mo si ano? Hindi naman sila ang may trabaho niyan. Kung ganyan ang hirit mo sa akin, sila ang tanungin mo. Bakit sila punta ng punta dyan kung hindi naman pala nila trabaho? So ang sagot ko sa iyo, back to you. Kaya nga tinatanong ko na puntahan nyo na. Nang may silbi kayo, total punta kayo ng punta dyan Hindi bababa sa 300 pesos ang presyo ng ilang seafood sa Murphy Market sa Quezon City. Mamamalengke pa naman ako this week. Pwede ba next week na kayo magtaas presyo dahil baka mamalengke ako bukas? Naku, hasa-hasa. Galunggong na naman ako. Tilapia. Hanggang 20 pesos ang iminahal ng hasa-hasa, tulingan, matambak at pusit kumpara nung isang linggo. Ayon sa mga nagtitinda, kaunti ang mga nahuling isda kasabay ng mga pag-ulan. Tawagin nyo si Romualdez at Ka Eric. Si Ka Eric. Sorry Ka Eric. Romualdez at saka si Tulfo. Sabihin mo, tulungan nyo kami ngayon. Parang nagpa-picture lang kayo dito Wala namang nangyayari. Nakaapekto rin daw ang pagdami ng namimili ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party. Kaya pati ang mas murang isda tulad ng galunggong, tilapia at bangus, baka raw sumunod na rin sa taas presyo. Pag ganitong may okasyon po kasi pataas ang kalakal, mga bilihin. Mataas ang dating ng siyempre tataas din kami ng presyo. Ito naiintindihan ko po na pag may okasyon, kasi alam naman natin ang presyo ay nasa supply and demand. So, malaki ang demand sa mga pagkain ngayon. Maraming nagse-celebrate, maraming nagiinuman, maraming family reunion. So, naiintindihan ko. Hindi, Coach Oli, hindi mo kasi alam, may demand. Naiintindihan ko po, hindi ako si Rendon. Alam ko may demand. Kaya, natural na pag may demand, tataas ang presyo. Nagigets ko yan. Kaya nga nakikiusap ako kay Romualdez at saka kay Tulfo, total dalaw sila ng dalaw, sugpuin ito. Kasi wala namang kakulangan Buti, kung may kakulangan, kaya nagtataas ang presyo. Nagtataas ang presyo dahil may demand. Dahil maraming namimili. Ibig sabihin, may nang aabuso. Naintindihan? Hindi naman daw tumataas yung kuha, sabi nung iba, yung iba naman sinasabi tumataas ang kuha. So, sinong nagsasabi ng totoo?
diyan papasok ang gobyerno. Para makinabang yung mga maliliit nating kababayan at hindi tumaas ang presyo, dapat ginagawa ninyo ang trabaho ninyo. Tingnan nyo sino yung aabuso. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino bang nagtataas ng presyo? Yung supplier o yung mga nagtitinda mismo? Yun po. Kasi ito ay dapat pakisama na rin sa taong bayan. Lahat makinabang. Ma-enjoy yung Pasko. Wala naman ang mga nagtitinda ng karne na baka mapilitan din silang magtaas ng presyo sa mga susunod na araw dahil sa mataas na singil ng mga supplier. Hanggang 5 piso kasi ang itinaas ng kanilang puhunan. Maraming ngayon mga baboy na pero Sino maraming baboy? Sinong baboy? alam niyo lang pag mag-December sila na mismo ang Kaya ang nangyayari yung mamimili ang tsaka kaming mga ang nagsasaper, diba? Halos wala namang paggalaw sa presyo ng baka, manok at itlog. Ang gulay bumaba na ang presyo ng hanggang 30 pesos kada kilo. Pero pansamantala lang daw yan. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng magtaas sila ng hanggang 50 pesos ngayong papalapit ang Pasko. Mabigat yan, ha? Yung 50 pesos per kilo, mabigat yan. Kung ikaw, ang nagagastos mo sa palengke mo nasa 5,000, yung 50 pesos per kilo, yan ay mangangahulugan ng another 2,000. 1,000 to 2,000 pesos additional in total. Depende kung gaano kakadami mamili. Mabigat yun. Kaya hindi nyo sinisino ang I know. Sabi ko nga, palengke boy, namamalengke ako kaya alam ko to eh. Kahit daw kasi sapat ang supply, dumalang naman daw ang biyahe ng mga nagbabagsak ng produkto. Konti lang ang supplier namin pag magpapasko. Kasi nga, minsan yung iba, nagbabakasyon sila. Siyempre, magta-traffic, tapos minsan yung ibang magbabiyahe, tinatamad sila. Pero giit ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang dahilan para magtaas ng presyo. Yan. So, sabi ng iba may dahilan, sabi ng SINAG walang dahilan. Sino paniniwalaan? Administrasyon. Ha? So, sinong visible? Sa picture, si Romualdez at saka si Tulfo. Pasok na kayo para may silbi. Lalo't mura ang farm gate price o benta ng mga magsasaka. So far, lahat naman ng production is maganda. Yung pork, chicken, vegetable, ang rice natin, ang palay, maganda naman yung pag-ani. So wala tayong nakitang may problema for this year up to end of the year. Yung weather, yung dumating na nasa Mindanao naman. So wala tayong nakitang problema. Mungkahi ng grupong SINAG sa Department of Agriculture, bantayan ang presyuhan sa mga palengke. Madalas daw kasing magpatong sa presyo ang mga biyahero tuwing Pasko, lalo't mabilis ang bentahan. Pwede rin daw magdagdag ng mga kadiwa store para may murang alternatibo ang mga consumer. Nagbabalita mo. Yan. May sinabi dito, boss, masama raw lagay ni Boying Rimulya. Yes, discuss natin yan mamaya. Ha? Masama raw ang lagay ni Boying. Discuss natin mamaya. Bonjing, inaratay, inatake. So, bago ako pumunta kay Tambalos-los na lalo kayong magdagalit. Okay? Niloloko nyo ang taong bayan. Lumabas ka, I challenge you. Remulya. Diba? Epal ka naman. Marami ka naman mga trolls. Andyan naman ang camera, lumabas ka. Ngayon na. Now or never. Or, madadagdagan niyang aratay mo sa stick na ito. Lumabas ka. Binibigyan kita. Anong oras na sa Pilipinas? Lumabas ka. Paggamunan tayo dito. Ha? Lumabas ka. Huwag ka magtago sa bed mo. Clock. Okay. 2:39 p.m. Bibigyan kita hanggang office hours. Okay, 2:30 hanggang, sige, pagbigyan ka hanggang alas 6 ng hapon. DOJ, ilabas nyo si Remulya para masabi ninyo kung si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan o hindi. Nakarating sa akin
Diyan, okay, na ikaw, Remulla, ay 3 linggo nang nakaratay at inaratay. Wala namang problema kung inaratay ka dahil lahat naman tayo aaratayin. Kanya-kanyang aratay lang yan. What the heck? Diba? Kailangan matibay-tibay ang katawan mo pag inaratay ka. Kaya mo ang pain. Okay? Lahat tayo walang lusot ito. Lahat tayo kukunin ni, sabi ko nga kanina, lahat tayo malalagutan ng hininga. Make sure na mabango ang hininga mo pag nalagutan ka. Alright, tina-challenge ko kayo. Okay. Ay, Remulla, kita mo to. Ano to? Ayan ha. Kunyari, ganyan. Na-challenge kita, 6 p.m. ka lang. Kaya yung bilyar. 6 p.m. Okay? Magsalita kayo. Sige, kung hindi ka makalabas, yung undersecretary mo na iharap mo na magsisinungaling yung pa-islan. Yung si undersecretary niyang lalaking mukhang binabae, di ba? Ewan ko anong pangalan yun. Kasi pinagbibigyan ng pansin yung gumagang mga ngiwi-ngiwi ng mga giatay. Okay, 6 p.m. ha? Date natin yan. Remulla, lumabas ka. May date tayo, mga palangga. Kontaktihin nyo, aratayin nyo yung kanilang page. Aratayin nyo ang page niya na lumabas ka. Remulla, nasaan si Remulla? Yan yung ating hashtag. Nasaan si Remulla? Buhay ka pa ba? Or what? Kailangan namin ng proof of life. Kasi kumukubra kayo sa kaba ng bayan. Or nagurgur ka na ba ni kamatayan? I don't know. Hindi ko alam. Dahil lahat naman tayo gugurgurin ni kamatayan eh. Walang makakaligtas sa atin, mga palangga. Labas ka hanggang alas 6 ng hapon ngayon. Anong araw dyan sa Pilipinas? Lunes. Nasaan si Remulla? Okay, hayaan na. ICC pa more, sabi ni Anna Chan. Nasaan si Bonjing? Sabi ni Going Abjik. Pwede rin. Alright? Sabi niya, Maharlika, hindi ako makachat. I know, sa Facebook, hindi ma-share ang ating mga page. Kaya mo na palangga, yung bunganga ko, kahit pigilan ng mga yan, lalabas yan kahit saan. Kahit sa mga butas-butas ng puwet ng kalaban, lalabas yan. Anyway, balik tayo dito. Asan na tayo? Okay, next topic. Okay, sinabi to kagabi. Tambaluslos. Okay? 3 bahay ang inalay. Ito, hindi to nakakatawa. Mga palangga, ang magaling yung si Tambaluslos na nag-announce right now na excited na silang pirmahan ang budget for 2024 na 5-point-something trillion pesos. Okay? Magkano ba yun? I think this one. Okay? Basta 5.6 ba? No, not 5.6. Yeah, 5.678 for 2024 budget. Okay? So, excited na sila na permahan yan. Lingid sa inyong kaalaman. Lingid sa inyong kaalaman. Habang si Remulla ay inaaratay sa banig ni kamatayan, mga palangga, abala naman si Tambaluslos sa kakagastos ng pera ninyo. Kaya kung todo ang ibinibigay na danyos sa ating mga Pilipino, kaya kung todo ang ating antos. You know antos? Antos is Ilonggo. Tiis. Kaya kung todo yung pagtitiis ng Pilipino, dahil kung todo ang antos, dahil kay Tambaluslos, puro gastos. Kaya dapat siya ay magkaroon ng luslos at igagapos ko ang kanyang opo. Wala na akong maisip. Okay. Balik tayo kay Tambaluslos. 3. Bonggang-bonggang mansion ayon sa ating puting ahas, ang inalay niya sa kanyang Diyosawa. Saan binili ang bahay? Sa Valle Verde. Bakit sa Valle Verde, mga kababayan? Dahil wala nang available na bahay sa Forbes Park. When I say wala nang available, wala nang binibenta. So ikaw, Tambaluslos, kayong mga kongresista, mga julol, di ba? Pasko na naman, magnanakaw ang congressman. Paskong nagdaan, puro gahaman. Yan, Pasko na naman, ang mga congressman, senador, actually lahat magnanakaw mga puta. Okay, I challenge you. Patawag niyo ako sa Congress, di ba? Hindi kayo magpatawag sa Congress. Sabi niya, fake news, katulad kay Ka-Eric. Sina-challenge kita, Romualdez, tatanungin kita, magkano ang presyo ng mga bahay na binili mo, 3 inalay mo sa iyong sakipay ng Diyosawa mo?
3 bahay, mansyon, ngayong December sa Valle Verde, mga kababayan. Ang tanong ko sa kanila, kayo mga kongresistang tagapagtanggol ni Tambaluslos na mukhang uyapos. Ano uyapos? Pigsa. Alright? Kayong mga kongresistang mukhang uyapos na kamukha ni Tambaluslos na malapit ng malaos at gagawin ko kayong upos. Okay. I challenge you. Ipatawag nyo yung speaker ninyo na magpaliwanag siya. Sabihin nyo, speaker, itong jutang Ginemes na Maharlika, meron namang bagong bombang pinasabog. Nakabili ka raw ng 3 bahay. Oh, i-deny nyo. For sure, i-deny nyo yan. Pero hindi mapagsisinungalingan ang ating puting ahas dyan. Kaya, tinatanong kita, Romualdez, Tambaluslos, na mukhang uyapos, magkano ang worth ng bahay na binili mo? The next performance will start momentarily.